Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Hulikam sa Rizal ang pangho-hold up ng dalawang lalaki kung saan ang target nila, mga convenience store. Naaresto ang mga sospek na nakadroga umano ng gawin ng krimen. Balita hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng CCTV sa isang convenience store sa Rodriguez, Rizal, pasado alas 10 noong Biyernes, kita ang dalawang staff sa may cashier area. Isang lalaki ang lumapit sa kanila na tila magbabayad ng pinamili. Ayun, lumabas na yung baril. Yun pala, mango-hold up. Bigla na lang niyang tinutukan ng barilang staff ng convenience store. Ayun sir, pinindot nyo na yung save dyan sir. Ang lalaki, ilang beses pang namilit na makuha ang pera mula sa kahera. Bago siya umalis, bit-bit niya ang isang bag na naglalaman ng ilang items mula sa tindahan. 4 na oras matapos yan, sapul din sa CCTV ang pambibiktima ng parehong lalaki kasama naman ang kanyang kasabwat sa isa pang convenience store sa Rizal. Kita pa ang pag-abot nila ng item sa kahera na tila nagbabayad din. Maya-maya, nagdeklara na sila ng hold up. Sa pilitang ipinabukas sa tauhan ng tindahan ang mga lagayan ng pera. May baril na. Isa sa dalawang hold-upper ang kumuha ng mga pera. Ayon sa pulisya, nangyari ang magkasunod na pagnanakaw sa Barangay San Isidro at Barangay San Jose. Well, ang diskarte nitong dalawang suspect is they pose as a customer. Then babalikan nila, may dala na silang baril. Then they will declare hold up. At yun na, may mga tatangayin na silang mga goods and cash. Walang takip ang mga mukha ng mga suspect kaya agad silang nakilala ng mga otoridad. Ilang oras matapos ang pagnanakaw, magkahiwalay na nahuli ng Rodriguez Police ang mga suspect. Na-recover sa mga suspect ang ginamit na baril. Ayon sa pulisya, nagagamit din ng illegal na droga ang mga sospek ng silay ng hold up. Aminado ang dalawa sa krimen. Hold up lang po namin yun. Bakit po? Hindi, masakit po kasi anak ko eh. May ano po? Dala lang din po na pangangailangan. Kunwari, namimili lang po muna kami ng bibili namin. Tapos pagka babayaran na, doon na sasabihin na mga hold up po. Mahigit 5,000 piso raw ang nakuhang pera. Ayon kay alias Kulot na dati nang nakulong at kalalaya lang nitong December 17. These two suspects as early as 2013, 2015, 2016, and up to the current, they are involved into robbery, illegal drugs, carnapping, and serious physical injury. Sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station kasalukuyang nakadetain ng mga suspect. Maharap sila sa reklamong robbery at paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Kakabagong taon lamang pero ilang lugar na sa Mindanao ang hindi madaanan ng mga motorista at residente dahil sa pagbaha. Balitang hatid ni James Agustin. Nagmistulang ilog ang kalsadang ito sa South UP sa Maguindanao del Sur, kasunod ng malakas na ulan kahapon. Siksikan ng ilang rider sa isang waiting shed habang hinihintay tumila ang ulan. Ayon sa uploader ng video, nanggaling sa bundok ang tubig at humalo sa mga bato at putik habang umaagos pababa. Ganyan din ang sitwasyon sa barangay Nati sa bayan ng Senator Ninoy Aquino Sultan Kudarat. Ayon sa isang residente, naputol ang culvert sa kanilang lugar na nagsisilbi pa namang daan papasok at palabas ng barangay. Naglatag ng mahahabang kawayan ng mga residente para magsilbing tulay habang hindi pa naayos ng LGU ang culvert. Nitong Sabado nalubog din sa baha ang ilang bahagi ng Davao City. Hirap makatawid ang mga commuter sa Kalinan District dahil sa ragasan ng tubig. Ang mga motorsiklong ito hindi na nakipagsapalaran sa malakas na agos ng baha. Ang ilang bahay pinasok din ng tubig. Pahirapan din ang pagdaan sa Barangay Matina Crossing. Sa Barangay Matina, pangi pinalikas sa mga nakatira malapit sa ilog at pansamantalang tumutuloy sa basketball court. Ayon sa Davao City LGU, namahagi sila ng pagkain sa mga lumikas at nagpadala na rin ng mga health personnel sa mga evacuation center. Sa Bungaw, Tawi-Tawi, halos 1 oras bumuhos sa malakas na ulan.
Ilang araw na raw ganun ang panahon sa lugar. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa Mindanao nito mga nakaraang araw. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, walang bagyo o low pressure area na namamataan sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility. Pero ayon sa Pag-asa, shear line at hanging amihan ang magpapaulan sa bansa ngayong Lunes. Posible pa rin sa ilang lugar ang mga local thunderstorm. Uulanin ng halos buong Visayas at Mindanao sa mga susunod na oras base sa rainfall forecast ng Metra Weather. Asahan din ng ulan sa ilang bahagi ng Luzon, partikular sa extreme northern at sa southern section kasama ang ilang panig ng Metro Manila. Dahil sa amihan, maalon at delikadong pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat sa mga baybayin ng Batanes at Babuyan Islands. Ngayong Lunes, naitala ang 14.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City. 22.2 degrees Celsius naman dito sa Quezon City. Sa mga motorista, may taas presyo po ang ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, magtataas ng 1 peso and 40 centavos kada litro ng diesel. 1 peso kada litro naman ang dagdag sa presyo ng gasolina. Ang Sea Oil at Shell may taas presyo namang 1 peso sa kada litro ng kerosene. Nililinis na ang Quirino Grandstand sa Maynila kung saan isasagawang pahalik sa Poong Jesus Nazareno simula bukas ng umaga. Bukod sa paglilinis, nakatayo na rin ang stage kung saan ilalagay ang puon. Tumulong na rin ang MMDA para riyan. Ayon sa tagapagsalita ng Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno, hanggat maaari ay aagahan nila ang pagsisimula ng pahalik bukas. Hanggang January 9 ito isasagawa. Bago naman ito simulan, magkakaroon ng misa para sa mga volunteer doon mamayang dapit hapon. Patuloy ang pangongolekta sa sako-sakong basura na naiwan sa mga kalsada ng Metro Manila matapos ang salubong sa bagong taon. Pasintado ito sa mga kumakain pero ang reklamo ng ilang taga-Maynila may nagkakasakit na raw sa kanila. Apektado rin ang kita ng ilang negosyo. Paliwanag ni Manila Mayor Honey Lacuna, December 31, 2024 ang huling araw ng kontrata ng dating garbage collector sa lungsod. Pero December 30 pa lamang huminto na raw ang kumpanya sa pangongolekta kaya natenga sa mga kalsada ang mga basura. Simula January 1, 24 oras naman daw ang operasyon ng bagong garbage collectors. Pinag-aaralan na raw na pananagutin ang dating taga-kolekta ng basura. Ang mga health center naman nakahanda raw na tulungan ang mga nagkakasakit ng residente. Bukod sa Maynila, may mga namataan ding tambak ng basura sa Quezon City nitong mga nagdaang araw. Nakolekta na raw ang naipon doon. Bantay Bulkan po tayo. Nakapagtala ng 37 volcanic earthquakes ang Bulkang Canlaon sa nakalipas na 24 oras. Bukod dyan, patuloy rin ang degassing o pagsingaw ng gas. Nananatili pa rin ito sa Alert Level 3 o magmatic unrest. Ibig sabihin, posible pa rin ang biglang pagputok ng bulkan bukod pa sa ashfall, pyroclastic density current o PDC at iba pang aktibidad ng bulkan. Kasagsagan ng putukan sa salubong ng bagong taon sa Mandaluyong, gumewang ang motorsiklo yan at nabangga ang dalawang residente. Nagtamo sila ng sugat. Ang rider at ang cash niya na napag-alamang lasing, binugbog tuloy ng ilang tao. Nagkasundo na raw ang magkabilang panig. Ang mga nakabangga raw ang magpapagamot sa mga biktima. Kinundina ng ilang animal welfare groups ang nag-viral na video ng isang pusa na nakatali sa isang tricycle at kitang nahihirapan habang umaandar yon. Balitang hatid ni Katrina Son. Boss, yung pusa nahihirapan! Ito ang viral video sa social media kung saan isang pusa ang nakatali sa likod ng tricycle habang umaandar at hatak-hatak ito. Ang kumukuha ng video, ilang beses sinita ang tricycle driver. Boss, pinapahirapan mo yung pusa! Noong unay tila sinusubukan pa ng pusang makatakbo, pero kalaunay nadapa at nakaladkad ito. Boss, pinapahirapan mo yung pusa! Boss, anong ginagawa mo dyan sa pusa? Ba't pinapahirapan mo? Kwento ng uploader, pasado 2:00 ng hapon nangyari ang insidente. Nakita po namin si sir na kinakalagkad niya yung pusa. Hindi po rin pwedeng gawin sa mga hayop yun, no? Yung kinakalagkad lang ng ganun lang. Kaya pilit daw niyang pinapara ang tricycle driver.
Pansin niya yung pusa, pakawalan niya, gano'n. Wala niya na lang kung may masama man siyang kuwan. Kinondena ng ilang animal welfare groups ang insidente. Napaka-cruel na purposely talaga, apparently very clear na ito ay kanyang tinorture or tinotorture at that time. So it's really super unacceptable. Napakasakit sa puso panoorin. Panawagan ng POS. Imbes na mag-post sa Facebook or social media ay gumawa na po ng affidavit yung nakakuha ng video at magpasa na po either sa POS or kung sino man ang gustong dumiretso sa any volunteer lawyer. Ang pamunuan ng barangay kung saan nangyari ang insidente, hinanap ang pusa matapos mag-viral ang video. Marami daw itong sugat at agad binigyan ng paunang lunas. Sa ngayon ay mas maayos na raw ang lagay ng pusa. Ipinatawag at nakausap na rin daw nila ang 71 taong gulang na driver ng tricycle. Kanina, yun lang defense ng matanda. Sabi niya, mahina na daw ang pandinig niya. So yun din yung binidyo namin kaninang umaga. Ayon din daw sa driver, pusa raw sa kanilang lugar ang nakitang nakatali sa kanyang tricycle. Pero hindi raw niya alam kung paano ito napunta roon. Ngayon, meron na daw nakalmot ata o nakagat. Di ko po sure kung nakalmot o nakagat doon sa kanila. Which is pinaggastusan daw nila. Tapos ngayon ang balak daw niya ata iwawala. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang driver. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita sa Luzon mula sa GMA Regional TV, nasawi po ang isang babae na nabangga ng isang tricycle sa San Carlos, Pangasinan. Chris, ano ang paliwanag ng tricycle driver? Connie, ang sabi ng tricycle driver sa isang opisyal ng barangay ay sinubukan naman nilang umiwas. Pero tila sadyang sinalubong daw sila ng biktima. Yan at iba pang mainit na balita hatid ni Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV. Naglalakad sa gitna ng kalsada ang babaeng iyan sa San Carlos, Pangasinan nitong Miyerkules ng gabi nang mabangga siya ng paparating na tricycle. Nakaladkad pa siya ng ilang metro at nagulungan. Ang nakasagasa is mag-asawa na nakasakay sa tricycle. Kasi sinalubong sila eh. They tried na iwasan pero talagang sumalubong. Batay sa investigasyon, tagalinggayin ng biktima. Ayon sa kanyang mga kaanak, hapon ng Miyerkules nang umalis sa kanilang bahay ang biktima at hindi na bumalik. Maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang driver ng tricycle. Wala siyang pahayag. Sugat sa ulo ang naging sukli sa isang lalaki sa Sual, Pangasinan na bumati lamang ng Happy New Year. Kwento ng biktima, nakatambay siya sa gilid ng kalsada noong Miyerkules ng gabi nang dumaan ang sospek na kakilala niya. Binati niya ang sospek ng Happy New Year pero sinugod daw siya nito. Bigla po siyang may kinuhang tubong maliit. Sabi ko, hindi pa ako lalaban kako. Tapos bigla ulit siyang pumulot ng bato. Pinangkwan sa ulo ko. Tapos nung pangalawa ho, sinuntok ko na ho siya. Tapos pumulot uli siya ng bato. Bumagsak na po ako nun. Sinakal din daw ng sospek ang biktima bago tumakbo. Naaresto ang sospek na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Ayon sa pulisya, parehong nasa impluwensya ng alak ang dalawang sangkot na mangyari ang insidente. Maharap ang sospek sa kaukulang reklamo. Sa gitna ng pagdiriwang ng pagpasok ng bagong taon, tinamaan ng ligaw na bala sa kaliwang matang isang binatilyo sa Dasmariñas, Cavite. Kwento ng tiyuhin ng biktima, nakita na lang nilang nakadapa na ang kanyang pamangkin at duguan ang mukha matapos magpaputok ng baril ang isa nilang kapitbahay. Nang makausap daw niya ang lalaking kapitbahay na nooy nakainom umano, umamin daw ang lalaki na siya ang nagpaputok at humingi ng tawad sa pamilya. Nangako rin daw siyang aakuin ng gastusin sa pagpapagamot sa binatilyo. Base sa investigasyon, pababang nagpaputok ng baril ang sospek, tumalbog sa kalsada ang bala at tumama sa biktima. Hawak na ng pulisya ang baril na ginamit ng sospek, pati ang basyo ng bala nito na isasailalim sa ballistic examination. Jeric Pasilyao ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nabiktima naman ng rentangay modus ang isang negosyante sa Barangay Salay sa Bangaldan, Pangasinan. Ay sa biktima, isang ginang at dalawang kasama niya mula sa La Union ang nagrenta ng kanyang dalawang SUV. Maayos naman daw ang pagbabayad sa simula pero noong ikatlong linggo ng Disyembre, hindi na raw updated ang bayad kaya nagpasya siyang i-pull out ang mga sasakyan. Doon niya nadiskubreng isinangla pala
ang kanyang 2 sasakyan sa San Fernando City, La Union. Hindi na rin niya matrace ang kinaroroonan ng mga sasakyan dahil sinira na ang GPS nito. Hindi rin niya makontak pa ang mga taong umupa sa 2 SUV. Ayon sa pulisya, nakipag-ugnayan na sila sa Highway Patrol Group para maialarma ang 2 SUV. Pinaghahanap na rin ang mga suspect. Paalala naman ng pulisya sa mga nagpaparenta ng sasakyan, tiyaking lehitimo ang pagkakakilanlan ng nagrerenta ng sasakyan. Dapat lahat ng transaksyon ay may official document na pirmado ng notaryo. Mahalaga rin daw na hindi basta-basta magtiwala. Buwan naman ang latest ngayong Lunes, mapapanood ang ilang kapuso singers sa much-awaited musical na Liwanag sa Dilim. Sila ay sina Queendom star Rita Daniela, kapuso pop rocker Anthony Rosaldo at si Khalil Ramos para sa kanyang sophomore theater play. Kabilang din sa 23 artists na ni-reveal ng 9works Theatrical, si Sparkle star Biana Bonagan, ang anak ni comedy genius Michael V. Ang Liwanag sa Dilim ay all-new original musical, tampok ang mga awitin ng OPM icon na si Rico Blanco. Sa March 7 ang opening niya. Dahil naman sa kulang na supply, tumataas na rin daw ang presyo ng kamatis sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Sa Sangitan Public Market, naglalaro sa 130 pesos hanggang 180 pesos ang kada kilo ng kamatis. Marami raw kasing tanim na kamatis na nasira, bunsod ng mga nagdaang bagyo nitong nakaraang taon. Dahil naman sa patong ng mga retailer, lalo pa itong tumataas pagdating sa Metro Manila. Tulad na lamang yan sa Marikina Public Market kung saan umaabot sa 400 pesos ang kada kilo ng kamatis. Mas mahal pa nga sa presyo roon ng ilang karning baboy tulad ng liempo na nasa 360 hanggang 380 pesos lamang ang kada kilo. Ang ribs, pork kasim at pork chop naman 320 pesos ang kada kilo. Batay naman po sa pinakahuling price monitoring ng Department of Agriculture nitong Biyernes, tinatayang 200 hanggang 360 pesos ang kada kilo ng kamatis sa mga pamilihan sa Metro Manila. Sa ilang gulay naman, 90 hanggang 160 pesos ang kada kilo ng ampalaya. 110 hanggang 140 pesos naman ang sitaw. 60 hanggang 130 pesos ang pechay Tagalog. 35 hanggang 70 pesos ang kalabasa, habang 90 hanggang 160 pesos ang talong. Para naman sa mga pampalasa, 600 pesos hanggang 1,000 pesos ang kada kilo ng siling labuyo. 80 hanggang 180 pesos ang puting sibuyas, habang 100 hanggang 170 pesos ang pulang sibuyas. 350 hanggang 450 pesos ang kada kilo ng bawang. Pero mas mura po ito kapag imported na mabibili naman sa halagang 130 hanggang 210 pesos. Sa mga makikipahagi sa Pista ng Jesus Nazareno, asahan ang pag-uulan sa ilang bahagi ng bansa. Gaya ng paalala ng mga otoridad sa mga dadalo sa Quiapo, Maynila sa Huwebes, magbaon po ng transparent na kapote. Ipinagbabawal po ang payong. Ayon sa Pag-asa, bahagya hanggang sa magiging madalas na maulap ang langit sa Kamaynilaan ngayong Lunes hanggang sa Biyernes. Sasamahan po yan ng ulan. Sa taya ng Pag-asa, posibleng amihan o mga local thunderstorm ang magpapaulan sa NCR. Asahan din magiging malamig pa rin ang bawat umaga dahil maglalaro sa 22 hanggang 23 degrees Celsius ang minimum temperature sa Metro Manila ngayong linggong ito. Kumustahin natin ngayon ang sitwasyon sa Quirino Grandstand para sa paghahanda sa pahalik. Live mula sa Maynila, may ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, tuloy-tuloy nga ang paghahanda ng lokal na pamahalaan, ng mga pulis at gayon din ng mga simbahan 3 araw bago yung traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. At Rafi, bukas nga inaasahan yung pagsisimula ng pahalik. Ito yan sa Quirino Grandstand. Kaya naman ngayon pa lamang ay nakalagay na nga ang 30 magkakadikit na tent ng MMDA malapit sa Quirino Grandstand. Dito kasi idadaan o daraan ng mga deboto para sa tradisyonal na pahalik kung saan maaring halikan, hawakan o punasan ng panyo at pimpo ang imahe ng poon. May plastic barriers na rin
ng MMDA hanggang sa Ross Boulevard na daraanan ng mga tao para sa pagpila sa pahalik. Karaniwang nagiging mahaba ang pila, kaya tsak na bukod sa mga taga-MMDA, may seguridad na ilalatag ang mga pulis. Full force naman ang lokal na pamahalaan ng Maynila sa paglilinis ng Quirino Grandstand kaninang umaga. Tinitiyak na walang makikitang kalat sa bawat sulok. Mamayang alas 6 ng gabi magsasagawa ng misa para sa mga volunteer. Ngayong hapon naman inaasahang darating dito sa Quirino Grandstand ang mga matataas na opisyal ng PNP para nga sa send-off ng mga pulis na sa 12,000 na mga pulis ang ide-deploy para sa traslasyon ng Poong Nazareno. Mahigit 2,000 naman ang additional force mula sa mga sundalo, Coast Guard, BFP at Jail Guard. At Rafi, narito nga tayo sa pinaka-entablado ng Quirino Grandstand at makita natin na sa bahaging ito inaasahang ilalagay yung imahe ng itim na Nazareno. Rafi, karaniwan na doon sa pahalik ay syempre bubutasan nila yung bahaging yan ng maliit lamang. Ang napamagit sa atin ng mga taga-ihos kanina ay maaring yung krus lamang yung mailalabas para dito sa kabilang butas, dito yung parte kung saan nga isasagawa yung pahalik, kung saan mahawakan at mapupunasan ng mga deboto. At Rafi, itong daan na ito, all the way ito hanggang doon nga sa Kalaw at hanggang doon sa kanto ng Ross Boulevard. At syempre pagkatapos nung kanilang pahalik dito, dire-diretso rin ang mga deboto pababa dito hanggang sa makababa na sila doon sa Katigbak Drive. At syempre, marami ding mga nakaantabay dyan na mga pulis at iba pang mga force multiplier. So Rafi, nung nakaraang taon ay umaabot ng 6 na milyon ang dumalo sa traslasyon ng Poong Jesus Nazareno. Kaya naman patuloy ang vigilance na ginagawa ng PNP at ng iba pang ahensya ng pamahalaan bagamat walang specific threat na nabanggit ang PNP. Yan muna ang latest mula rito sa Maynila. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. "126 days bago ang eleksyon 2025 sa Mayo, sisimula na po ngayong araw ang pag-imprenta sa mga balota. Sabi ng COMELEC, may mga pagbabago sa itsura at kulay ng mga gagamiting balota ngayong taon. Kung ano-ano yan, alamin sa balitang hatid ni Darlene Kai. Ito ang magiging itsura ng mga balotang gagamitin sa eleksyon 2025. Nakabold ang font style ng pangalan ng mga kandidato para mas madaling makita. Mas kaaya-aya na rin daw ang mga kulay kumpara sa ginamit noong eleksyon 2022. May security marks din. Ipinasilip ng Commission on Elections ang isa sa 1,667 ballot face templates na magiging basihan ng iimprentang mga balota. Pagkatapos po ni Law Department within the day, tapusin lahat, na-check na babalik po nila dito yan sa ating ITD group. So ano pong next step na gagawin po nila? I-implement na lahat, i-encode na lahat, pagkatapos po nun, isi-serialize na po nila. Yun na yung merong serial number, may distinct and specific serial number na po kada balota. Lahat yan makikita sa official website ng COMELEC para ma-check ng lahat ng kandidato at bodante. Makikita na rin sa ballot face template na tanggal na ang pangalan ng mga kandidatong disqualified o nadeklarang nuisance candidates basta final and executory na ang desisyon ng COMELEC. Pero, paano ang mga kandidatong kalalabas lang ng desisyon sa kanilang kaso? Ang uunahin naman po natin ay ang overseas at ang local absentee voting. May sufficient time ang Law Department na mag-implement. Paano ang gagawin kung makakuha ng TRO? Di-stay po siya sa balota. Paano rin yung gagawin po natin kung may kaso na pending yung MR, hindi pa na-desisyonan ng COMELEC and Bank? Stay pa rin sa balota. Mula rito sa COMELEC Binyan Warehouse, dadalhin daw sa National Printing Office yung hard drives na naglalaman ng serialized ballot face templates. Target daw ng COMELEC na makapag-imprenta ng 1 milyong balota kada araw. Sinisiguro ng COMELEC na saktong bilang lang ng balota ang iimprenta base sa eksaktong bilang ng mga botante. Inihahanda na rin ang nasa 4,000 automated counting machines o ACM na ipadadala sa iba't ibang lugar sa Pilipinas para sa training ng lahat ng poll workers. Hindi lang matatapos sa training yon. Dahil kailangan po DOST certified ang bawat miyembro ng Electoral Board. May test po sila, ine-exam sila. At then and only then, pag nakapasa sila, tsaka lang sila po papahintulutan mag-serve. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Balikulungan ng isang lalaki matapos mahulihan ng baril, peking pera at shabu. Ang suspect na aresto matapos magtangkang tumakas.
Balitang hatid ni James Agustin. Sinubukan pa umanong tumakas sa Oplancita ng lalaking ito pero nahabol din siya ng mga pulis sa barangay Nagkaisang Nayon, Novaliches, Quezon City. Arestado ang 31 anyos sa sospek na pinapahinto raw dahil walang suot na helmet. Nung pina-flag down siya, nag-slow down naman siya. Pero nung pagtapat, binirit niya yung kanyang motor. Then yung time na nagsakayan yung tropa sa kanya-kanyang motor, then hinabol siya. Then out of balance siya, kaya siya nahuli roon. Nakuha sa kanyang isang baril na kargado ng mga bala. Wala siya maipakitang lisensya nito. Laman din ang bagang 54 na gramo ng shabu na nagkakalaga ng 367,200 pesos at 139 na peking 1,000 peso bill. Ginagamit niya yung drugs. Kukuha siya, gamit niya yung fake money, katransaksyon niya sa ibang lugar. Yun yung pinambabayad niya. Pinanloloko niya rin sa kapwa niya na ganun din ang lakad. Then yung firearms, siguro pang suporta sa kanya just in case na magkagulatan yung katransaksyon niya. Then yung illegal drugs naman, dinidistribute niya yan nearby city katulad ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, and dito nga sa Quezon City. Ito na ang ika-5 beses na makukulong ang sospek. Dati na siya nakasuhan ng pagnanakaw at frustrated murder sa Malabon. Nang tanungin sa kanyang pagkakaaresto, sa korte na lang po magsasalita. At ang niya, hindi naman totoo yung dati. Na lang po magsasalita sa korte. Nasampahan na ang suspect ng mga reklamong possession of false banknotes, resistance and disobedience upon an agent of person in authority, paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Motorcycle Helmet Act. James Agustin nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Balita naman sa Visayas at Mindanao mula sa GMA Regional TV. 4 ang patay matapos sa aksidente ang 2 van sa Davao City. Cecil, anong nangyari? Rafi, nawalan daw ng kontrol ang driver ng isang van kaya sumalpok ito sa kasalubong na van. Ang may init na balita hatid ni Argil Relator ng GMA Regional TV. Kuha ito ng CCTV sa Barangay Binugaw sa Turil District, Davao City. Ang kulay gray na van na nasa inner lane biglang tumawid sa innermost ng northbound lane ng Davao-Digos Highway. Ngunit sa halip na dumaan sa kurbada ng highway, dumiretso ang gray na van hanggang sa nabangga nito ang isang puting van sa kabilang lane. Napahinto ang nabanggang puting van sa gitna ng southbound lane ng highway. Napahinto naman ilang metro ang layo ang bumanggang gray na van. Muntikan pang mabangga ang itim na SUV na kasunod ng puting van. Mabuti na lang at agad na nakailag. Kalaunan, nasa gilid na ng highway ang ilan sa mga sugatang pasahero ng nabanggang puting van. May agad namang tumulong upang mabigay ng paunang lunas. Agad na isinakay sa mga dumating na ambulansya ng barangay ang mga sugatan at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Gikan sa Samal niya ang isa, gikan sa Digos. Diya sila nag-abot sa Binugaw. Nya mao lagi to na mga casualty. Idala na mo sa SPMC. Asa sir, mas daghan-daghan with all casualty ato. Katumputi nga ban. Mao toy dagan kuan, namatyan jud to gupat ka bok. Dead on the spot ang 4 na mga pasahero ng nabanggang puting van. 2 naman ang sugatan, ligtas naman ang driver nito. Inaalam pa ng otoridad ang ugnayan ng mga sakay ng puting van. Sa inisyal na investigasyon ng Traffic Enforcement Unit, nawalan umano ng kontrol sa kanyang manibela ang driver ng gray na van kaya't gumewang siya papunta sa lane ng kasalubong na puting van. Wala pang pahayag ang nakabagang van driver na nasa custody na ng TEU. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanan ng pahayag ang pamilya ng mga biktima. Sa videong ito, makikitang nakahandusay sa kalsada ang isang aso sa Tagum, Davao del Norte. Sa isa pang bahagi ng kalsada, nakahandusay rin ang isang rider. 2 motorsiklo rin ang nakakalat sa daan. Batay sa investigasyon, binabaybay ng 2 rider ang kalsada sa magkabilang lane.
Biglang tumawid sa kabilang lane ang isang rider at bumangga sa isa pang rider. Nasalpok din nito ang aso. Nasawi ang aso. Wala pang pahayag ang dalawang rider na comatose ang isa sa kanila. Paalala naman ng Police Regional Office 11 sa mga may alagang aso, maging responsableng pet owner at huwag hayaang makagala sa kalsada ang mga alaga para iwas disgrasya. Kita sa CCTV ang pagpasok ng lalaking yan sa bahay sa Sibonga, Cebu. Nagmamasid siya sa labas ng bahay. May punto pang tumingin siya sa CCTV. At nang masigurong walang tao, doon na niya sinimulang buksan ang mga jalousies sa bintana. Hindi na nakuna ng CCTV kung saan banda pumasok ang kawatan. Ayon sa social media post ng may-ari ng bahay, natangay ng suspect ang cellphone, power bank at pera. Humingi siya ng tulong sa pagtukoy ng pagkakakilanlan ng suspect, kaya niya isinapubliko ang kuha ng CCTV. Argil Relator ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huli ang isang babae at kanya umanong kalaguyo sa Kalinog, Iloilo. Mismong ang mister ng babae ang nakahuli sa kanilang pumasok sa isang pension house roon noong January 1. Ayon sa mister ng babae, nagpaalam ang kanyang misis na pupunta lang sa tindahan. Pinayagan niya ang babae at sa kanya sinundan. Doon na niya nadiskubre na nakipagkita ang babae sa kanya umanong karelasyon at saka sinumbong sa pulisya. Nahuli ang babae at kasama niya nang lumabas na sila ng pension house. Hindi na nagsampa ng reklamo ang mister matapos mag-sorry ang dalawa. Kaugnay sa paghahanda para sa pista ng Poong Jesus Nazareno, makakapanayan natin ang officer in charge ng Regional Public Information Office ng NCRPO, si Police Major Mirna Diploma. Magandang umaga po at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga naman, Rafi. Opo, bukas na po yung pahalik at sa Huwebes na yung mismong traslasyon. Gaano po kahanda ang kapulisan pagdating sa seguridad sa pista ng Poong Jesus Nazareno? Rafi, nakahanda na ang NCRPO for the security coverage upang masiguro ang ligtas at maayos na Nazareno 2025. Nasa mahigit 12,000 kapulisan ang ipapakalat, nasa mahigit 2,000 naman ang mula sa iba pang ahensya ng gobyerno. That will be more than 14,000 personnel. Magdadagdag pa po tayo ng kapulisan depende sa magiging sitwasyon. Mismo din ang aming acting regional director, Police Brigadier General Anthony A. Abirin, will be on the ground para siguraduhin na maayos ang deployment at kalagayan ng kapulisan at mga deboto po. May namamonitor po ba tayong security threat? Kasi sa ibang bansa, particular sa Amerika, ginagamit yung sasakyan para sa terorismo. Meron po ba tayong impormasyon na gano'n dito? Sa ngayon po, wala tayong namamonitor na anumang banta sa seguridad dito sa Metro Manila. Gayunpaman, ang inyong kapulisan ay mananatiling alerto at handang rumisponde sa anumang oras at sitwasyon, Rafi. Pero ito po tinitingnan nyo, yung paggamit ng mga sasakyan bilang terror vehicle. Kasi sa Amerika, ganun po yung ginagamit eh. Yes, Rafi, kasama po yan ang mga sasakyan. Pinagbabawal nga rin po, kasama po sa pinagbabawal ang sasakyan sa loob po ng prosesyon sa January 9. Ilan na po ang crowd estimate nyo sa mismong araw ng pista? Last year, Rafi, ay 6.5 million ang mga debotong nakilahok sa prosesyon. At inaasahan naman namin na mas marami pa ang darating sa January 9 na makikisali sa 5.8 kilometer procession from Quirino Grandstand hanggang sa Quiapo Church, Rafi. Okay po. Ano po mensahe nyo o paalala sa mga makikilahok sa pista? I understand, bawal po yung payong at dapat transparent yung mga gamit para madaling makita sa security check. Nasa inyo pong pagkakataon para magpaalala? Rafi, opo. So on behalf of our acting regional director, ay hinihingi ulit natin ang kooperasyon ng mga deboto na sana po ay sundin nila ang bawat alituntuning ilalatag ng simbahan at kapulisan upang maging matagumpay at maayos ang pagsasagawa ng prosesyon sa darating na January 9. Patuloy ang ginagawa nating coordination sa Quiapo Church Administration upang masigurong ligtas, payak at maayos na pagdiriwang ng Nazareno 2025. Sige po, maraming salamat po sa mga impormasyon binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, Rafi. Si Police Major Mirna Diploma, OIC ng Regional Public Information Office ng NCRPO.
Tumatawid ang babaeng yan sa pedestrian lane sa isang kalsada sa northwestern Turkey. Pero bago siya umabot sa sidewalk, nabangga siya ng puting kotse. Tumila po ng babaeng 64 anyos. Tumigil naman ang puting kotse. Tinulungan din ng ilang bystander ang biktima. Pero hindi pa nakakatayo ang babae. Nakalipas lang ilang minuto, isang kotse pang bumangga sa kanya at sa ilang tumulong. Isinugod sa ospital ang babae at nananatili sa intensive care unit. Magsisimula na ngayong buwan ang pagdagdag na kontribusyon ng mga manggagawa sa pribadong sektor at voluntary members ng Social Security System o SSS. 15% na ito ngayong taon alinsunod sa Social Security Act of 2018. Mula yan sa 14% na kontribusyon sa nakaraang taon. 10% ang sagot ng employer habang ikakaltas naman sa sahod ng empleyado ang 5%. Ayon sa SSS, makatutulong ito para makapagbigay sila ng mas magagandang benepisyo at pangmatagalang seguridad sa kanilang mga miyembro. Batay naman sa ulat ng GMA News Online, hinihimok ni dating SSS President and CEO Rolando Macasait ang Malacanang na ipagpaliban muna ang dagdag kontribusyon. Para daw yan mabawasan ang anyay pasanin ng mga miyembro. Mahigit 100 bilyong piso naman daw ang kinita ng SSS nitong nakaraang taon. Umaapela rin ang ilang mambabata sa Malacanang at tinawag na cruel New Year's gift ang pagtataas ng kontribusyon. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang ukol dito. Mga mare, may pa-throwback makeup transformation si Kapuso actress at forever young star Nadine Samonte sa isang Pinay superhero na ating kinagiliwan. Kapangyarihan ng araw taglay ay liwanag. Pumiyang Super Twins! Nagbabalik si Super T ng 2007 telefantasya ng GMA na Super Twins. Tumulong sa kanya ang kanyang anak na si Heather na gumanap bilang si Tintin. Sabi ni Nadine, ginawa niya ito dahil hanggang ngayon grabe pa rin ang suporta ng fans sa Super Twins. May pa-shout out din siya kay Jeneline Mercado na kakambal niya sa serye at gumanap bilang si Super S. Full of gratitude naman si Andrea Torres sa pagpasok ng 2025. Damang-dama daw kasi niya ang pagmamahal ng buong pamilya sa nagdaang holiday season at pagsalubong sa bagong taon. Bukod sa reunion and celebrations, kasama ang kanyang pamilya, nakiparty rin si Andrea kasama ang fans. Excited na raw siya for a busy 2025 at sa kanyang TV comeback. Yung love ko sa work, number 1 yan sa puso ko. So looking forward ako. Let's claim it. We want busy, di ba? Gusto natin yung marami tayong ginagawa. Pero so far so good. Ang gaang ng pasok ng taon for me. Looking forward to a lot of things. And feeling ko magiging fruitful tong taong to. Ito ang GMA Regional TV News. Matinding trapiko ang sumalubong sa mga biyahero pabalik sa kani-kanilang bayan at probinsya matapos ang mahabang holiday break. Katulad na lang sa Pagdilaw, Quezon kung saan mabagal ang takbo ng mga sasakyan sa bigat ng trapiko. Bukod pa riyan, dagdag pasakit din sa mga motorista ang mga bahagi ng kalsadang nasira dahil sa mga nagdaang bagyo. Sa Calapan Oriental, Mindoro naman umabot sa mahigit 100 sasakyan ang nakapila kahapon papasok sa Calapan Port para magtawid dagat papuntang Batangas Port. Kahit sa mismong Pantalan, mahaba rin ang pila ng mga pasahero na umabot daw sa ikatlong palapag, pati na rin sa labas. Ayon sa Port Management o Manager ng Philippine Ports Authority Mindoro, hindi naman naantala ang mga biyahe. Marami lang daw talagang mga biyahero kaya para makontrol, nagkaroon sila ng entry passes. Nakita sa Bajo de Masinloc sa West Philippine Sea ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard. Hinala ng Philippine Coast Guard, layo nitong sindakin ang mga mangingisdang Pinoy roon. Balitang hatid ni Chino Gaston. Gamit ang dark vessel detection ng Canada, na-detect ng Philippine Coast Guard ang paglalayag ng Vessel 5901 o ang tinaguriang monster ship ng China Coast Guard sa layong 54 nautical miles mula sa Capones Island sa Zambales. Kaya kaagad raw ipinadala ang BRP Cabra kasama ang Caravan Reconnaissance Aircraft para tingnan ang ginagawa ng monster ship. Alas 5 ng hapon nitong Sabado, nakumpirma ang presensya ng barko sa Bajo de Masinloc. Coast Guard, CD 5901.
This is BRP Cabra, MRRB 4409. We are reminding you that you are inside in the Philippine Exclusive Economic Zone. Please leave this area immediately. Over. Tingin ng PCG, layo ng China na sindakin ang mga Pilipinong mangingisda. They want to legitimize their presence sa vicinity ng Bao de Masinloc. I think this also threatens ang ating mga mangingisdang Pilipino para hindi sila makapangisda sa area ng Bao de Masinloc. June 2024, nang mamataan ng monster ship malapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Kumpara sa 2,265 tons ng BRP Teresa Magbanwa at Melchor Aquino na mga pinakamalalaking barko ng ating Coast Guard, 5 beses na mas malaki ang monster ship ng China sa bigat na 12,000 tons. Ito nga ang pinakamalaking Coast Guard ship sa mundo. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Chinese Embassy kaugnay nito. Patuloy naman ang pagsusuri ng Philippine Navy sa natagpo ang underwater drones sa San Pascual, Masbate. Hindi pa masabi kung sino ang may-ari at kung ano-ano ang kakayanan nito. Pero para sa PCG, dati nang may mga underwater drone na gamit ang China sa loob ng EEZ ng Pilipinas. This has been going on for the past few years. We need a thorough evaluation. Ano ang mga data na nakukuha nito? And obviously, this violates ang ating sovereign rights. Tingin dito ng military historian at defense analyst na si Jose Antonio Custodio, posibleng naghahanap ang China ng ruta para makalabas ng Pacific Ocean ang kanilang naval assets o submarines. Kung may konting kokote lang, makikita niya na the Chinese are sending probes to map the area so that their submarines can enter. You don't have to be a rocket scientist to understand that. Wala pang reaksyon ng Philippine Navy sa pahayag ni Custodio. Pero sabi ng isang source ng GMA Integrated News, hindi dapat ikabahala ang natagpuan drone base sa paunang pagsisiyasat. Chino Gaston nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mainit-init na balita, dumating po sa Pilipinas ang nasa 300 Afghan nationals na tutungo rin kalaunan sa Amerika. Ayon yan kay isang senior government official ng Pilipinas at isang State Department official ng Amerika. Sabi ng dalawang opisyal, pansamantalang mananatili ang mga Afghans sa isang pasilidad dito sa bansa bilang bahagi ng isang kasunduan ng Pilipinas at Amerika. Sila ay may mga dating nagtrabahong para sa US government at mga eligible na para magkaroon ng US Special Immigrant Visa noon pang 2021. Ayon sa opisyal ng Pilipinas, inaasahang makukumpleto ang pagproseso sa kanilang visa matapos ang 59 na araw. Tiniyak naman ng opisyal ng US na hindi nito maapektuhan ang visa operations ng US Embassy dito sa bansa. Ito ang GMA Regional TV News. Dito sa Cebu, nabiktima ng 3 kawatan ng isang negosyante. Sa kuha ng CCTV sa Cebu City, kitang binuksan ng 21 anyos na si Remark Browa ang gate para ipasok ang kanyang sasakyan. Makalipas ang ilang minuto, bumaba ang 2 lalaking nakasakay sa motorsiklo at pumasok din sa apartment complex. Sumunod pa ang isa nilang kasabwat. Hindi na nakuna ng video pero iginapos daw si Browa ng mga sospek at tinakpan ng tape ang bibig. Kasunod nito'y tinangay ang 2.5 milyong pisong kita niya, kasama ang mga alahas, ATM cards at iba pang dokumento. Patuloy ang paghahanap sa mga sospek. Ito na ang mabibilis na balita. Nasunog ang kotseng yan sa paanang bahagi ng EDSA Ortigas Flyover northbound kagabi. Ayon sa driver ng kotse, sinenyasan siya ng mga kasabayang driver na tumutulo ang gasolina ng kanyang sasakyan. Napahinto at napatalo na siya nang biglang magliyab ang likurang bahagi ng kanyang sasakyan. Walang nadamay sa insidente pero nagdulot yun ng pagbigat ng daloy ng trapiko. Inaalam pa kung ano ang sanhi ng pagtagas ng gasolina sa sasakyan. Nagliliyab ang motorsiklo niyan matapos sumalpok sa isang minivan sa Banga South, Cotabato. Nasawi ang rider ng motorsiklo. Malubha naman ang isang pasahero ng minivan habang sugatan din ang 5 pa niyang kasama. Ligtas naman ang driver ng minivan na hawak na ng mga pulis. Ayon sa driver ng minivan, biglang pumunta sa gitna ng kalsada ang kasalubong nilang motorsiklo. Kumabig siya kaya natumba. Inimbestigahan na ang insidente.
sa mga mare at pare ko dyan na gustong mapanood ang mga entry ng Metro Manila Film Festival, pwede pa kayong humabol. Extended kasi ang screening ng MMFF Films hanggang January 14 sa ilang sinehan. Bukas na dapat ang huling araw ng film festival. Pero sabi ng MMDA, pinalawig nila ang screenings dahil marami pang gustong manood. Magagamit pa rin ang complimentary passes sa extended run ng MMFF. Kasama sa mga pwede nyo pang panoorin sa extended run, ang 2024 MMFF Best Picture, Green Bones. Mapapanood ang Green Bones sa mahigit 180 na sinihan sa buong bansa. Blessed at grateful si Asia's Limitless star Julian San Jose sa kanyang pagtanggap ng parangal mula sa Aliw Awards 2024. Siya kasi ang itinanghal na Entertainer of the Year at recipient din ng Best Collaboration in a Major Concert kasama si SB19 at The Voice Kids coach Stel. Para yan sa kanilang Julie and Stel ang ating tinig concert. Produced by GMA Synergy, GMA Entertainment Group, and 1Z Entertainment. Ayon kay Julian, isang blessing at privilege ang natanggap niyang parangal na nagsisilbering motivation niya para mas pagbutihin pa ang kanyang craft. Walang hanggan at walang pinipiling okasyon ang pagmamahal ng mga magulang. Yan ang nasaksihan sa isang kasalan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Hindi lang sa looks, literal na nag-serve raw sina nanay at tatay. Dress for the occasion ang mag-asawang Mary Jean at Art Panganiban. Pero bago pa man umariba sa kasalan, salutuan muna sila umeksena. Ayun ang kanila kasing food cart business paandar na pampagana sa kasal ng anak na si Eileen at asawang si Renzon. I do naman ang sagot ng mga bisitang nakitusok-tusok sa Andy Street Food. Benta rin sa mga nakisawsaw na netizens ang video. Viral yan with more than 800,000 views. Trending! Ayan, fishball pa more. Ito po ang Balitang Hali. Bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama nyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.